Karamihan sa mga nare-receive nating mga messages, FB page, Instagram, TikTok, and even sa YouTube, mga madam and sir, kung pwede nga ba talagang i-reverse yung tinatawag na erection. Posible nga po ba talagang mag-improve yung tinatawag na erections without taking any medication? Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Rami FC, and for today's vlog, tatalakayin po natin how to improve your erections without taking any medications but scientifically proven. Ano po ba mga madami sir na ginawan po ito ng isang studies, aralan po dito yung isang klase ng exercise na nakaka-increase ng heart rate, which is the aerobic exercise. Nagre-range ng 30 to 60 minutes between 3 to 5 times a week. Hindi lang po aerobic exercises ang pinagawa sa studies na to. Even yung mga nagbibisikleta, cycling, walking, and yung mga gumagamit din po ng treadmill. So, ano nga po bang ini-aim sa studies na to? They aim for increase ng inyong VO2 max up to 40% higher and even yung inyong heart rate na umaabot ng 55 to 79% increase. So, paano nga po ba natin malalaman kung gaano nga ba yung kataas yung maximum heart rate ng isang tao? But this one is very crucial mga madam and sir. So sa average lamang tayo, kailangan nyo lamang po isubtract o ibawas ang inyong edad sa 220. For example, 220 minus 20 years old, kung sakaling kayo ay 20 years old, ang maximum ng inyong heart rate ay 200. Ko na lang din to sa inyo, mga madam and sir, no, na hindi lahat ng erectile dysfunction patients ay due to low testosterone. Sabi nga nila sa studies, more or less 3 to 6% lamang po ang dahilan ng low testosterone level sa merong may sakit na tinatawag na erectile dysfunction. Ibig sabihin lamang nito, hindi lahat ng pasyente ng may erectile dysfunctions ay magagamot kapag ikaw ay nag-take lamang ng testosterone. Pero anong sinasabi sa studies na to? Magi-increase ng 2 points ang inyong score kapag nag-take ka ng testosterone. At kapag ikaw naman ay nag-take ng medications, tataas naman ng 4 points. At doing an aerobic exercise for more than 3 to 5 times in a week, mga madam and sir, for 30 to 60 minutes ng per session ninyo ay is much better than taking any medications po. And it's free, mga madam and sir. And wala rin po ito side effects. Now, paano naman makakatulong yung exercise sa tinatawag na erectile dysfunction? Alam nyo naman, mga madam and sir, na related lagi po ang tinatawag na erectile dysfunction saan? Sa ating mga puso. Now, kung ikaw ay healthy heart, definitely hindi ka or less ka magkaroon ng tinatawag na ED. Taka ka kung bakit. Definitely po kasi mga madam and sir, pag healthy heart, healthy din po ang inyong mga arteries. So, ibig sabihin, open ang inyong blood vessel, maganda ang blood flow papunta sa inyong ari. Alam naman po natin na kapag ikaw madam and sir ay nag-exercise, anong mangyayari? Magiging good ang inyong cardiovascular health. Hindi lamang yon, it improves your weight loss, it improves your blood sugar, and even it improves your blood pressure. Na alam naman po natin, associated siya lahat. Saan? Sa poor erections. At hindi lamang yon, sa inyong cellular level, mag-i-improve po ang paggawa ng nitric oxide. Alam naman po natin na ang nitric oxide ay ignition sa inyong erection. So, kung walang nitric oxide, definitely walang erection. Share ko na lang din, mga madam and sir, na alam niyo po ba na kapag kayo ay nag-exercise, mag-i-improve din po ang paggawa ng inyong testosterone level or mag-i-increase ang inyong testosterone level sa inyong katawan. Tandaan, mga madam and sir, if you want to maintain your erectile function, kailangan niyo pong gawin ang aerobic exercise.